gently. He will forgive if they only believe. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Down in the human heart, crushed by the tempter, feelings lie buried that grace can restore. Touched by a loving heart, wakened by kindness, chords that were broken will vibrate once more. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Rescue the perishing, duty demands it. Strength for thy labor the Lord will provide. Back to the narrow way, patiently win them. Tell the poor wanderer a Savior has died. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Jesus, keep me near the cross, there a precious fountain, free to all a healing stream, flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star sheds its beams around. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Hope Meeting. Una po, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon sa kanyang pag-iingat sa atin sa buong maghapon. Purihin po ang Diyos sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. At sa gabi pong ito, magkakasama po tayong may kagalakang magpuri sa Diyos sa ating pag-awit. Pakinggan po natin mamaya ang ating kapatid na magpapatotoo kung paano po naranasan niya ang habag at pag-ibig ng Panginoon. At higit po sa lahat, ang makapakinig ng kapahayagan ng aral at mga katotohanan mula sa Biblia. Nagpapasalamat din po tayo sa bawat isa na nagpapasa ng link ng Hope Meeting sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, katrabaho, upang marami po ang maabot ng gawain ito. Bisitahin niyo din po ang ating FB group, ang C4 Hope Meetings, kung nais niyo po muling balikan at muling pakinggan ang ating mga natapos na gawain. At kung di pa po kayo kabilang sa ating group na ito, mag-join lang po kayo. Paalala po, mamaya pagkatapos ng mensahe, meron po tayong breakout session. Pagbasa po mula sa aklat ng Hebreo, Kabanata 6, talata 18 hanggang 19. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Ngayon naman po, ang pagbati po ng ating kapatid, Kuya Lito Aguinaldo. Magandang gabi po sa bawat isa. Isang kagalakan po muli na tayo ay magkakasama virtually. Welcome po sa ating Hope Meeting. Pagbati po mula sa C4 Missions Department. At nagpapasalamat po tayo sa ating Diyos na buhay at maging yung ating mga tagapangunang elder, tech support, mga partner churches na patuloy na nakikibahagi,
pakikiisa sa gawain na ito. Ngayong gabi, handa po natin ang ating sarili, puso, isip sa pakikinig, pag-aaral ng kanyang mga salita ngayong gabi. Maraming salamat po. Thank you, Kuya Lito. At ngayon po, nais ko pong ibahagi kung ano po ba ang Hope Meeting. Bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? Ang Hope po ay stands for Household, Opportunities, Presentation, and Experience. At ang C for Hope Meeting po ay naglalayon na may balita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad, maibahagi ang galak na nadarama dahil sa biyaya ng Panginoon at layunin po na mahamon ang bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay ng may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Sama-sama po tayong umawit sa Panginoon. Awitin po natin, makilala kang tunay. Nang ang buhay ko ay nalugmok sa karumihan at ang isipan ay inanod ng kamunduhan. Doon naramdaman ang tawag ng kaligtasan. Sa pag-ibig ni Jesus, ako'y kanyang natagpuan. O Diyos, ang makilala ka ng lubos ay aking hangarin at tangi kong dalangin ang puso mo't kalooban. Sana'y malaman, maunawaan, yan ang nais ko sa makilala kang tunay. Kung mawawala awit at sigla sa buhay ko, sa puso ko'y tila pananalig ko'y naglalaho. Kapag sarili ang sinusunod, nabibigo. Sa paglapit kong muli sa Diyos nilingap ako. O Diyos, ang makilala ka ng lubos ay aking hangarin at tangi kong dalangin ang puso mo't kalooban. Sana'y malaman, maunawaan, yan ang nais ko sa buhay. Ang makilala ka, O Diyos, ang makilala ka ng lubos ay aking hangarin. Yan ang nais ko sa buhay.
makilala kang tunay. Makilala kang tunay. Amen. Tunay na naway makilala nating tunay ang ating Panginoong Hesus. Ngayon naman po, pakinggan po natin ang patotoo ng isa nating kapatid from C4, ang ating Kuya Joren Villegas. At susunod po ito ng handog na awitin ni Ashley Aguinaldo. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako po si Joren Villegas at ibabahagi ko po sa inyo kung gaano kabuti ang Panginoon sa aking buhay. Noon pong ako ay bata pa, kasama na po ako ng aking mga magulang sa pagdalo sa service sa BBCF na ngayon po ay tinatawag ng C4. Kaya simula pagkabata ay nakakapakinig na po ako ng salita ng ating Panginoon. Sa Sunday school man o sa ginagawang mga camp sa church. Subalit, hindi ko naman po sineseryoso ang aming mga pinag-aaralan at mas matimbang po yung pakikisama at pakikipaglaro sa ibang bata at sa sariling kagustuhan din ang nasusunod. Hanggang sa pagtanda ay sariling kagustuhan pa rin ang ninanais na masunod sa buhay. Gaya ng ibang tipikal na kabataan, ako po ay nahumaling din sa mga online games na sa sobrang kahumalingan po ay ginagastusan ko pa hanggang sa napapagalitan na dahil araw-araw ay laman ako ng comshop at doon nauubos ang oras at pera. Sa pagdaan po ng panahon, kahit po every Sunday ay nakakadalo ako sa service, ay wala naman pong nagbabago sa akin. Mas gusto pa rin gawin yung mga sariling naisin na hindi po kalugod-lugod sa Panginoon. Nagsisimba lang every Sunday para lang masabi na nagsisimba, nakikinig sa sermon sa kanang tenga at lalabas naman sa kaliwa. At pagkatapos magsimba ng linggo, ay babalik sa dating gawi mula Lunes hanggang Sabado. Wala akong masasabing pagbabago nangyari sa aking buhay, bagamat mula pagkabata ay palagi akong nasimba. Isang karanasan po ang nagpa-realize sa akin kung gaano ako kawalang magagawa sa pagsisikap at pag-asa sa sariling kakayanan lamang. Dahil sa aking mga maling desisyon at priorities, ako po ay ilang beses na bumagsak sa aking mga subjects sa college at umabot pa po na ako ay hindi muna pinayagang makapag-enroll ng isang SEM bilang penalty. Sobrang bagsak po ako noong mga panahon na yon at hindi ko po alam ang gagawin ko. Nakakapanghinayang ang oras, panahon, at ang perang ibinibigay sa akin para lang matustusan ang pag-aaral ko. Sa karanasan po na iyon ay ipinakita sa akin ng Panginoon na wala akong magagawa at patuloy lang akong magkakamali kung ako ay hiwalay sa Kanya. Dahil sa habag at kagandahang loob ng Diyos, binuksan niya ang aking isipan at nakita ko ang aking mga pagkakamali at kawalang kakayanan. Ako ay nagpakumbaba at humingi ng tawad sa aking mga pagkakasala, humiling ng paglilinis, pagsama, at pangunguna niya sa aking buhay. Sa kasalukuyan po, patuloy ang pagkilos ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Sa pagiging anak, estudyante, individual, at isang kinahabagan ng Panginoon. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy na ginagawa niyang pagbabago sa aking buhay. Hindi po niya ako hinayaan sa ganoong kalagayan na malayo sa Kanya. Alam ko po na madami pang dapat mabago sa akin at patuloy pa niya akong babaguhin sa Kanyang biyaya lamang. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon
na yung dating pagkahumaling ko sa computer ay nagagamit ko sa paglilingkod sa Kanya. Bilang hamon po sa bawat isa, ay nais ko pong basahin sa inyo ang sinasabi sa Aklat ng Santiago. Nawa po ay ito magsilbing paalala sa bawat isa. Sinasabi po dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig na salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili, ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ay ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kung ano man pong pagbabago at kaibahan ang mayroon ako ngayon kumpara sa dating ako, ito po ay dahil lamang sa habag at biyaya ng Panginoon at sa pagkilos niya sa aking buhay. Yun lang po at wala nang iba. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Sa bawat buhay natin, ang Diyos ay mayroong layunin. May hirap man sa landasin, ngunit siya'y tapat pa rin. Ang karunungan ng ating Diyos, di tulad ng sa atin. Kaya kung naninimdim ang hakbay alanganin, ito ay alalahanin. Ang Diyos natin sadyang marunong, siya'y mabuti tumutulong. Kung di maunawaan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Hawak niya ang bukas, ang salita niya'y di kukumpas. Siyang pag-asa, siyang lunas, siya'y walang katumbas. Ngayon ay lamang stan, ngunit kita niya hangganan. At kaya ni Jesus na ating huwaran, landas niya'y ating lakaran. Ang Diyos natin sadyang marunong, siya'y mabuti tumutulong. Kung di maunawaan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Kailanman ang Diyos ay tapat, alam niya ang mabuti sa lahat. Ang Diyos natin sadyang marunong, siya'y mabuti tumutulong. Kung di
Purihin ang Diyos sa mga buhay ng ating kabataang ito. Thank you, Joren, sa iyong ibinahaging patotoo. Tunay na ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. At salamat din sa ating kapatid na Ashley sa pagpapagamit ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-awit. Ngayon naman po, handa po natin ating sarili. Pakinggan po natin ang mabuting balita na ipapahayag na mensahe ng Diyos sa pamamagitan po nating kapatid, Brother Rex Mendoza. Purihin ang Panginoon sa buhay ng ating mga kabataan, sa kanilang buhay na itidalaga upang ipaglingkod sa Diyos, upang maging daluyan ng katotohanan at ng pag-ibig. Salamat Ashley sa napakagandang mensahe ng awit at sa napakagandang pagkakaawit. Trust His heart. Minamahal na mga kaibigan, hindi kailanman sinabi sa Biblia na magiging napakadali, walang suliranin, walang magiging mga balakid sa ating buhay pananampalataya. Hindi. In fact, yung kabaligtaran. Pinaghahanda tayo. Ito ay isang pakikibaka. Pero bagamat hindi madali at maraming mga hamon ang ating buhay pananampalataya, nangako naman ng Diyos na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, tayo ay palaging sasamahan, bibigyan ng katatagan. Mapanghahawakan ang kanyang mga pangako. Ang Diyos ay hindi nagkakamali, siya ay marunong, siya ay mabuti, siya ay handang tumulong sa lahat ng sandali. At kung may mga pagkakataong hindi natin nauunawaan ang kanyang kalooban, sabi nga doon sa awit, ang pinakamaganda, tayo magpakumbaba at siya ay pagtiwalaan. Ganon din naman, nais nating pasalamatan ng Panginoon sa napakagandang patotoo ng ating kapatid na Joren. Purihin ang Panginoon sa pagkakaroon ng mga magulang na simula pa pagkabata ay ginamit ng Diyos ang mga magulang upang palakihin sa turo at sa way ng Panginoon. Bagamat nauunawaan natin na yun ay hindi sapat dahil pag minsan kahit ginagawa ng magulang ang kanilang bahagi ay lumalaki pa rin na nalilihis ang mga bata at yung mga kabataan. Kaya ang ating pinagtitiwalaan ay ang habag at biyaya ng ating Panginoon. At nagpapasalamat tayo sa mga magulang na nagtuturo, na nanalangin, pero higit sa lahat, ang ating pinagtitiwalaan ay ang habag at biyaya ng Diyos. At tinuruan ang ating kapatid na Joren, tinulungan sa kanyang buhay at ngayon ay inaani ang isang buhay na pinagpala mula sa ating Panginoon. At nais ko na rin sabihin ang isang pauna na congratulations Joren sa iyong nalalapit na graduation sa susunod na buwan. At congratulations din sa buong Villegas family. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo at tayo po, kagaya ng ating nakaugalian, ay magpapasimula sa atin pong pagbubulay, pero bago po yon ay mananalangin muna tayo. Dadalhin natin ng ilan pong mga kahilingan sa Panginoon na naipahatid sa atin mula sa atin po mga kapartner ng mga churches at yung atin po mga kapatid sa pananampalataya. Sadali po tayong tumungo, tayo po ay manalangin. Panginoon, kayo po ay tunay na mabuti, marunong, aming Ama na sa amin ay nagbabantay, nagbibigay ng pagpapala, hindi nagkukulang, kayo po ay tapat, magpakailanman. Kami lumalapit sa iyong may kapakumbabaan sa gabing ito. Kami po ay kumikilala na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala po kayong katulad. At kayo po, Panginoon, ay nananatili, Panginoon, na soberanong Diyos na lahat ng inyong itinakda ay magkakaroon ng kaganapan. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, sapagkat kayo po ay Diyos na mahabagin. Kayo po ay matyaga sa kabila ng aming mga pagkukulang at mga pagkakamali. Itinataas namin ng iyong pangalan. Walang ibang kikilalanin na Diyos, Panginoon. Walang ibang dadalanginan, kundi kayo, Panginoon, na aming Ama. Panginoon, ngayong gabi, bago po ang pagpapasimula ng amin pong pag-aaral ng iyong salita, magkakasama po kaming dumudulog para po sa ilan pong mga kahilingang naipaabot mula po sa aming mga kaibigan, mga kapatid at mga komunidad ng mga mananampalataya.
Panginoon, aming idinudulog po sa iyo ang aming mga kasama, ang aming mga kapatid sa pananampalataya na meron pong karamdaman. Idinadalangin po namin ang aming Kuya Danny Santiago dun sa San Pablo City. Panginoon, humihingi po kami ng iyong habag, ng iyong biyaya sa kanya, na kanya po, Panginoong, maranasan ang iyo pong pagsama sa kanya, Panginoon, pagpapagaling. Panginoon, humihiling po kami na inyong ibsan kung anumang discomfort ang kanyang nararanasan ngayon. Humihingi din kami ng kagalingang nagmumula sa iyo, Panginoon. Idinadalangin din po namin ang inyong probisyon para sa mga pangangailangang paggagamot, pagkonsulta. Higit sa lahat, ang aming dalangin, ang paglalim ng kanyang pagtitiwala at pananampalataya sa iyo, maging kay Ate Melody na kanyang asawa. Dinadalangin po namin siya, patatagin mo siya, Panginoon. Iingatan mo din po siya, Panginoon. Siya man ay napapagod, nahihirapan, pero salamat sa kanyang pagmamahal sa iyo at sa kanyang pagmamahal kay Kuya Danny. Ang buong sambahayan po ng Santiago ay aming idinadalangin sa iyo. Ganun din po aming idinadalangin ang aming kapatid na Ate Emily sa kanya pong kalalagayan. Panginoon, dumadalangin po kami ng inyo pong pagtulong sa kanya at sa kanya pong kalalagayan na siya rin ay nagagamot, ang pangangailangan maging ng karunungan sa mga pagdidesisyon na kanyang gagawin, ang mga doktor na tumitingin, Panginoon. At dalangin din po namin higit sa lahat na ang kanya pong pananampalataya ay lumalim, ang pagkilala sa iyo, lalo tigit ang kanya pong mga anak ay tunay na kumilala sa iyo, Panginoon, magpasakop sa iyo at maranasan ang iyo pong biyaya at ang inyong kaligtasan. Panginoon, kami po'y dumadalangin para sa aming Ate Maris. Panginoon, salamat at siya po ay patuloy na inyong tinutulungan. Siya po, Panginoon, ay inyo pong pinagagaling. Nananampalataya po kami na gagawin po ninyong mabisa ang mga gamot, Panginoon, na kanyang tinitake at manunumbalik ang kanya pong kalakasan. Panginoon, dalangin namin ang kapayapaan ng isip at ng damdamin sa katotohanan na kayo ang aming Ama na hindi po nagpapabaya sa kanya. Pagpapalain din po ninyo ang buong sambahayan. Panginoon, amin din pong idinadalangin si Nanay Toyang na ina ng amin pong Kuya Joey at na ngayon ay nasa ICU. Kami dumadalangin sa iyo, Panginoon, ng inyo pong habag na siya po, Panginoon, ay muling gumaling at makabangon mula po sa pagkakasakit na ito. Ganon din po, Panginoon, ang higit na pagtitiwala sa iyo, sa inyong kapangyarihan, sa inyo pong magagawa para kay Nanay Toya. Bibigyan po ninyo ng kapayapaan, patuloy na pagtitiwala sa iyo ang aming Kuya Joey at padalangin din po namin ang pagtagpo sa kanila pong mga pangangailangan dahil po sa pagkaka-confine po na ito. Ang ina ng amin pong kapatid at kamanggagawa na si Pastor Dan Aranas ay amin din pong idinadalangin sa iyo, si Nanay Mary. Dumadalangin po kami ng inyo pong pagpapagaling din po sa kanya. Hindi namin lubos na alam ang kanya pong kalalagayan, pero kayo po ang aming pinagtitiwalaan na aming Amang Diyos nakakatagpo sa pangangailangan ng buong Aranas family. Ganon din po, Panginoon, amin pong idinadalangin patuloy ang aming mga kapatid na Huertas family. Sa kanila po, Panginoong, patuloy na pagduluksa, pagdadalamhati. Alam naming hindi po madali, pero kayo po ang nagbibigay ng inyo pong tulong sa kanila, Panginoon, kapayapaan, pag-asa. Dalangin namin na aaliwin po niyo sila sa kanila pong mga kalungkutan. At ganoon din po, patuloy na tumingin sa iyo, sa iyong magagawa, at sa inyo pong patuloy na gagawin sa kanila pong mga buhay, o aming Amang Diyos. Bigyan niyo po sila ng pagkakaisa, pagmamahalan bilang magkakapatid, at ganoon din po, Panginoon, ang patuloy na pagpapadama ng kanila pong pagmamahal sa iyo at matapat na paglilingkod. Ngayong gabi sa amin po pagbubulay, nagpapakumbaba po kami. Hiling namin, Panginoon, ang inyong pagtulong sa amin. Pagpalain po ninyo kami aming hiling, Amang Diyos. Tulungan po kaming makaunawa. Hiling namin ang mayamang pagkilos ng iyong spirito upang kami matuto at upang kami magpakumbaba at tumugon gaya ng nararapat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
Amen. 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 Purihin ang ating Panginoon, tunay na siya'y dakila. Ngayong gabi, ipagpapatuloy po natin ang atin pong pagtalakay. Ano po? Dito po sa ating annual theme, pinawagatan po nating Focusing on Christ's Call and Christ Assurance. Meron pong nag-iisang Diyos na buhay. Siya po ay nagsasalita. Dapat nating pakinggan ang kanyang mga salita. Ang kanyang salita ay makapangyarihan. Ang kanyang salita ay katotohanan. Walang halo po itong kahinaan, walang halong kasinungalingan. Kung sino man sa atin ang nagnanais ng buhay na walang hanggan, kung sino man ang nagnanais ng tunay na katagumpayan, at kung sino man ang nagnanais ng isa pong buhay na pinagpala ng atin pong Panginoon, ito po ay masusumpungan lamang sa katotohanan ng kaniyang mga salita. Tumatawag ang Diyos at napakahalaga na ito po ay ating pakinggan. Ang sino man pong nananampalataya ay nagpapatunay na kanila pong kinikilala ang tinig ng manlilikha na atin pong Diyos, ang atin pong Panginoong Hesukristo. At ngayon pong gabi, atin pong pag-aaralan ang atin pong paksa, pagpapahalaga sa espiritual na pamumuhay at paglago. Meron po ba tayong pagpapahalaga sa mga bagay na espiritual? O ang atin pong isipan at ang atin pong mga damdamin ay alipin ng mga makamundo, makalaman na mga isipin? Ano po? O kaya po ay mga bagay. Nakakalungkot po ito. Ano ho? Sapagkat kinakailangan nating maunawaan na ang tao ay hindi po lamang sa pisikal na pangangatawan. Hindi lamang yung mga material na pangangailangan. Meron tayong espiritu. Meron tayong kaluluwa. Kaya nga po, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang bumubuhay po sa atin ay hindi lamang po yung tinapay na ating kinakain upang maalis yung ating gutom na pisikal, kundi yung bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya po, napakaganda ng katanungang ito. Meron po ba tayong pagpapahalaga sa mga bagay na espiritual? Meron ba tayong pagpapahalaga sa pamumuhay espiritual at sa paglago? Alam po ninyo, marami po yung ang kanilang isipan ay nakatuon sa salapi, nakatuon sa kanilang sariling katawan, sa kanilang dadamitin, sa kanilang mga ninanais na gamit sa buhay nito, bahay, sasakyan at kung ano-ano. Pero napakahalaga po na alamin din natin ang pangangailangan ng ating espiritu. Marami din po yung nagke-claim na sila po ay spiritual. Sasabihin nila, bakit? Ako naman nagbibigay din ng panahon para sumimba. Maganda po yun. Meron naman mga namamanata. Meron silang mga nakaugalian, mga tradisyon na ginagawa. Ito rin po ay nagpapakita ng pagtatalaga at pagpapahalaga. Meron din po nagsasabi na sila umaawit, kumakanta. Ano po? Pero meron din mga nagsasabi na, gumagawa naman ako ng mga bagay na pang-spiritual. Pero hindi masyado. Baka naman sa sobrang dami na nung aking ginagawa, lumampas na ako sa langit. Kaya tama na yung konti. Tama na yung ganito. Hindi ako masyadong nagpapakabagabag ng aking isip at damdamin masyado sa mga bagay na yan. Ang tanong po, ano yung ating batayan sa lahat na ito na ating ginagawa? Yun kaya ang ating mga ginagawang pang-spiritual ay natitiyak nating nakalulugod sa Diyos? Yun po bang ating mga ginagawa at sinasabing mga pagpapagal para sa spiritual po na bagay ay meron pong matibay na batayan? Meron po ba itong pundasyon ng katotohanan? O ito ay tulad rin ng ilang mga pamahiin na nakalakihan po natin, ginagawa po natin, pero salat sa katotohanan. At ito po ay mas nagpapakita ng kasinungalingan. Kaya po yung iba nagigising. Hindi pala naman totoo. Ano po? Marami tayong nakakalakihan na hindi naman natin tunay na nauunawaan. At magandang masagot natin ang katanungan, papaano ba talaga ang pagiging tunay
na spiritual. Paano bang mamuhay spiritually at papaano din ang paraan ng paglago? Sa kasaysayan, meron pong iba't ibang mga tinignan na mga paraan ng pagiging spiritual o yung marks of spirituality. Sa yung una, noon pong unang 500 taon sa unang siglo ay tinitingnan po na yung pagiging spiritual ay yun pong kakainin po ng leyon. Ano ho? Kasi iniisip po nung iba, handa akong mamatay para sa Panginoong Hesukristo. At yun po mga Kristiyano po noon ay ipinapakain sa leyon. Kaya tinitingnan, si kapatid na ganito ay nanindigan sa kanyang pananampalataya hanggang siya ay kainin ng leyon. Ganon din po naman, pagdating po ng 500 taon hanggang 1,500 taon, yung 500 to 1,500 AD, tinitingnan naman po yung espiritualidad na yun pong pagiging isang monk o yung lalayo, pupunta sa isang liblib na lugar at walang gagawin kung hindi po manalangin, umawit, magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos. Iniisip na ganon yung pagiging spiritual. At meron naman po, pagdating po ng 1500s hanggang 1600s, marami po yung pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya na nung balik iniisip na ang pagiging spiritual ay yung mahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagsunog o yung burning at the stake. Kaya sila sabi, ay kamangha-mangha ang espiritualidad ng kapatid na yun. Bakit? Hindi sumuko sa kanyang pananampalataya ay nanindigan kahit siya ay nagliliyab na sa apoy. Meron naman po na inisip na ang pagiging spiritual ay yung tamang aral o tamang doktrina. Kaya po noong 1600 hanggang 1700, meron pong naging kaisipan na ang tunay na spiritual ay yung tama ang bautismo. Dahil pinagtatalunan po noon, ano ba yung tamang bautismo? Ito ba'y binibigay kapag bata pa na wala pang alam, hindi pa nakakapili, inosente, ay babautismohan o bibinyagan sa tubig? O kapag siya ay may edad na siya'y nanampalataya kay Kristo, saka siya babautismohan? Meron pong nag-iisip na ganoon lamang din ang espiritualidad. Meron ding nag-isip na ito po ay pagiging isang masunurin sa iba't ibang mga larangan ng spiritual na disiplina kagaya ng mga Metodista. May laan na oras sa pananalangin, may laan na oras sa pagbabasa ng Biblia, mayroong laan na oras sa pagsamba at sa paglilingkod. Kaya dapat ay may method, mayroong schedule yung lahat ng ginagawa bilang pagpapakita ng pagtatalaga. Noon pong 1900s, nagkaroon naman ng panibagong sukatan ng pagiging espiritual. At ito po ay yung pagsasalita ng iba't ibang wika. Ito po ay nasa Biblia pero tila iba ang mga nangyayari po ngayon sa pagsasalita ng iba't ibang wika. At sinasabi po na parang kapag nagsasalita ng ibang wika, ay mas spiritual kaysa doon sa mga hindi nagsasalita ng ibang wika. Kaya po makakakita tayo ngayon ng ilang mga grupo na lahat po sila ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Dumating ang pagkakataon kahit hanggang ngayon na ito po ang sukatan ng iba pagdating sa espiritualidad. And then hindi po tumigil po ay yung tinatawag na roaring like a lion. Yan. Yun pong iba nai-slain in the spirit, yung iba po ay umaatungal na parang leon habang nasa pagsamba, roaring like a lion. Meron naman pong chicken manok, chicken dancing in the spirit, na nasa gitna po ng pagsamba ay para pong mga manok na sila po ay sumasayaw.
At yun daw po ay dahil na sila po ay napupuspos ng banal na spirito. At meron pa nga po, pinakahuli, yung vomiting in the spirit, yung isinusuka yung laman ng kanilang kalooban. Kaya sumusuka daw sila ng maiitim dahil nililinis ng banal na espiritu ang kaibuturan ng kanilang mga puso. Napakarami pong sukatan na inisip ang mga tao. Pero tayo po ay nagtatanong, paano ang pagiging tunay na espiritual? At makikita po natin, dapat nating batayan ay ang salita ng Diyos. Makikita po natin, siguro later, nagkakaproblema yata tayo sa ating PowerPoint. Ayan, yun pong tunay na pagiging espiritual ay yun pong Diyos na nahabag, Diyos na tumutulong sa kahinaan ng tao, at tayo po sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at ng kanyang mga salita ay nagigising sa katotohanan. Kaya tingnan natin yung slide number 11. May ipapakita ba natin? Okay, yun pong salita ng Diyos na ating narinig. Ang salita ng Diyos na katotohanan ay bumabago sa atin pong mga puso. At dahil po doon sa katotohanan na yon, nagiging wasto ang atin pong paglakad. Pinapangunahan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng banal na spirito. Kaya magandang tanong sa atin ngayon pong gabi, tayo po ba ay pinapangunahan ng Espiritu ng Diyos? Hindi po yun mangyayari kung hindi tayo kumikilala sa habag at biyaya ng Diyos bilang natatanging paraan upang tayo'y mabago. Hindi natin kaya na baguhin ang ating sarili. Maaaring meron tayong mga isinasagawang mga ritual, mga natutunang mga tradisyon para maabot natin ng Diyos, mabigyan lugod natin ng Diyos. Pero kung ito ay ating isinasagawa sa kakayanang laman at hindi sa espiritu, hindi nalulugod ang Diyos. Hindi kayang bigyan ng lugod ng tao ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang gawang laman. Nalulugod lamang ang Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na espiritual. Sabi po doon sa John chapter 6 verse 33 ay ganito. Next slide. It is the Spirit who gives life. The flesh is no help at all. The words that I have spoken to you are spirit and life. Yun pong mga salita ng Panginoong Hesukristo. Katotohanan, makapangyarihan, ito po ay espiritu at buhay. Ito ang nakalulugod sa Panginoon. Minsan na nga sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na siya'y naghahanap ng mga mananamba, ng mga tunay na sumasamba sa Kanya at paanong pagsamba ang nakalulugod sa Kanya. Sabi po niya, yung sumasamba sa espiritu at sa katotohanan. Opo, dahil mayroong mga pagsamba na naaayon sa laman. O hindi po ba merong mga sumasamba sa atin, wala naman talaga yung isipan doon sa Diyos, yung bigyan lugod ng Diyos, parang ang iniisip basta parang magpa-check ng attendance na dadalo, ang mahalaga ay dumalo, huwag maging absent. Kaya kahit nandoon po sa pagtitipon ng mga mananampalataya, ang nasa isip ay sa kaya ako kakain pagkatapos ng pananambahan na ito. Sa kaya ako mamamasyal, ano kaya aking pupuntahan? Napakatagal naman ng sermon. Ako ay may pupuntahan pa, may nag-iintay sa akin. At kahit po yung mga Israelita, hindi sila naging kalugod-lugod sa Diyos dahil lumalapit po sila, pumupunta sila sa templo, may dala-dala silang mga alay. Subalit sabi po ng Panginoon, ang kanilang mga puso ay marumi, hindi nakalulugod sa Diyos. Kaya napakaganda po ng talatang ito na paalala sa bawat isa sa atin, sagot kung papaano magiging tunay na katanggap-tanggap sa Diyos, mabubuhay ng espiritual at lumalagong espiritual. Ito ay nagmumula sa Diyos. Ganito po ang sabi, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu, ito ang nagbibigay
buhay. Kaya po, napakaganda na atin pong maunawaan ang salita ng Diyos, ang batayan at katiyakan ng kaligtasan. Ang salita ng Diyos, ito ang ating pinanghahawakan. Ang salita ng Diyos ang katotohanan at ito po ay mayroong katapatan. Ito po ay maaasahan at ito po ay mapanghahawakan. Hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Kaya po napakahalaga, minamahal na mga kaibigan, anumang ating pinaniniwalaan, anumang atin pong isinasagawa na mga bagay patungkol sa Diyos, dapat ay may matibay na basihan mula sa kanyang salita, kilos ng banal na Espiritu upang tayo ay liwanagan. Dito po sa Galatia, Kabanatang 6, talatang 24, ganito po yung ganito po ang masusumpungan. Galatia, Kabanatang 6, talatang 24. At ipinako na sa krus ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin naman tayong ayon sa Espiritu. Sino man daw po na nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ay wala na po yung dating pagkatao. Siya po ay bago na. Nakipag-isa kay Kristo. Wala na po yung dating buhay. Wala na po yung pamumuno at pangunguna ng laman at yung mga sumpa na kaakibat nito. Kundi bagkus ang isang taong ito ay binigyan ng bagong buhay at ang buhay na ito ay mula sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya makikita po natin mayroong bunga sa tao kung sino ang namumuno sa kanya. Halimbawa po, kung ang isang tao ay pinapangunahan ng kanyang laman, ang atin pong makikita sa kanyang buhay ay gawa ng laman. Nandoon po yung pagsamba sa Diyos-Diyosan at hindi pagsamba sa tunay na Diyos, paglalasing, yun pong pagpatay, yun pong pagkainggit, yun pong puot, yung pangangalunya, yung mga pakikipag-away, yun pong mga pananatili sa mga maring aral, yun pong mga kabulaanan, yun po ang gawa ng laman. Kagaya po ng mga nangyayari sa ating kapanahunan. Doon lamang sa Genesis, Kabanatang 1, napakalinaw ng pagdidiin ng Diyos. Siya ang gumawa ng lahat. Pero marami po sa kanila pong mga kamangmangan ng isipan ay ipilit na idinidiin at ito na raw po ang bagong karunungan na hindi daw po Diyos ang gumawa, kundi isang malakas na pagsabog. Pag tinanong naman, ano yung mga sumabog? Saan ang galing tong Big Bang na ito? Hindi naman po nila maipaliwanag. Pero pilit nilang sinasabi, walang Diyos at ang lahat ay isang pangyayari lamang na natural sa ating mundo na ito. Kaya po, pangalawa, doon po sa aklat ng Genesis, napakaliwanag na sinabi ng ating Panginoon, nilalang po niya isang babae at isang lalaki. Pero doon din sa katotohanan na ito sa Genesis ay makikita po natin na tinatanggihan ito ng mga tao ngayon. Yun pong isang ina na nanganak ay hindi na po basta-basta sasabihin na ang kanyang anak ay babae o lalaki. Kundi meron daw pong karapatang pumili paglaki-laki kung anong gender ang gusto po niyang i-identify. Lahat po ng ito ay pagre-rebelde sa makapangyarihang Diyos. Ang lahat po ng ito ay pamumuhay na merong kasinungalingan laban sa katotohanan ng Diyos at ito po ay pagtangging magpailalim sa Diyos. Ito po ay laman at hindi espiritu. Pero yun pong mga pinangungunahan ng Espiritu, pinangungunahan ng banal na Espiritu, mayroon ding bunga. Meron po ng tinatawag na fruit of the Spirit. Ano po yun? Love, joy, patience, kindness, meekness, goodness, at kung ano-ano pa. Napakahalaga po na ating maunawaan ang kahalagahan ng ganito pong
uri ng pananampalataya na pinapangunahan ng banal na espiritu. Mayroon po itong bunga. Kaya po makita natin, mayroon pong pupwede na mga maling pakahulugan sa espiritualidad. Tingnan natin kung lalabas yung next slide. Ano po? Ang ninanais po natin ay yung espiritu ng ating Panginoon. Isang espiritu na tumutulong po sa atin upang tunay na maging matagumpay at makapangyarihan kagaya ng nasa gitna. At hindi po yung mga interpretasyon ng tao. Pag minsan para po tayong nabubusalan yung ating bibig, nakatanikala yung ating kamay, pinasusunod po tayo sa mga utos ng mga tao. Pinasusunod tayo sa pamamaraan ng mga tao. Yan po yung mga rigid routines, rituals na dapat sundin. Meron po naman yung gustong maging malaya, kesyo sinasapian daw sila ng banal na espiritu, sinasapian sila ng kung sino-sinong anghel, sinasapian sila ng mga naunang mga apostol at mga banal na tao, at kung ano-ano po nangyayari, kagaya nga po nung sinasabi ko kanina, na natutumba, nag-chicken dancing, nag-roaring like a lion, at kung ano-ano pa. Meron pong basihan, at ang basihan na ito ay ang salita ng Diyos. Ang ninanais po natin ay pamumuhay na espiritual na naaayon sa sinabi ng Diyos. Because, next slide, we long for a life. Ano po? Na parang nandoon sa halamanan ng Eden. Kasama nating lumalakad ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po kagaya ng karanasan ni Eva at saka ni Adan nung sila hindi pa bumabagsak sa kasalanan. Kasama nila ang Diyos. At napakaganda po kung ating magiging karanasan ay isang pamumuhay na tayo'y lumalakad. Wala ang Panginoon physically, but His Spirit is leading us. Bigo tayo sa mga relihiyon. Bakit? Kasi pag minsan nagagamit natin ang relihiyon. Next slide. Ano po, na sinasabi natin tayo makasalanan, gusto nating bumalik sa Diyos. At meron tayong inilalaan na mga oras para sa Diyos. Pero paglabas na doon, binibigyan lugod naman natin yung ating mga sarili. At ginagawa natin yung mga taliwas, nagtatago tayo para isang magnanakaw, ayaw nating mahuli. At ang ating kagalakan ay sundin ang kagustuhan ng diablo at ng kasamaan. Meron tayong oras para sa Diyos at meron din tayong oras para sa ating sarili. Hindi naman tayo tunay na napasasakop. Meron pong tatlo na gusto kong tingnan natin ngayon na pagkakamali sa isipan ng mga hindi tunay na kumikilala sa Diyos. Una, yung konsepto ng espesyal na lugar. Pangalawa, yung espesyal na oras. At pangatlo, yung konsepto ng mga espesyal na tao. So gusto ko pong tingnan natin, jump tayo ng dalawang slides. Tingnan natin yung espesyal na lugar. Meron po tayong mga inilalagay bilang mga espesyal na lugar sa atin pong buhay. Ang pagtatalaga ng ilang lugar bilang banal ay tila pagsasabi na ang iba pang mga lugar ay hindi. Halimbawa, sabihin, ay espesyal na lugar yung simbahan. Doon sa simbahan, doon naroroon ng Diyos. So ito po ang tanong. Kung yung loob ng simbahan ay banal at yung labas ay hindi, isibihin ang Diyos ay nandoon lang sa loob ng simbahan at wala po sa labas nito. Kung ang ilang mga lugar ay itinalaga para sa kabanalan, para saan nakatalaga ang iba? Parang pag sinabi natin na itong simbahan dito ko kakatagpuin ng Diyos. So, ibig sabihin, pag wala na po sa simbahan ay wala na din po ang pagtawag sa Diyos at pagkilala sa Panginoon. Naniniwala po ako na kahit sa Old Testament merong espesyal na lugar, pero meron pong mas dakilang katotohanan. Ano po yon? Na ang Diyos ay hindi tumatahan sa anumang gawa ng kamay ng tao. Kapag may mga lugar na kung saan tayo ay pumapasok sa presensya ng Diyos, ano ang ibig sabihin kapag tayo ay lumalabas na dito? Halimbawa sabihin, sasabihin doon sa anak, wag ka nang maingay. Wag na matigas ang ulo. Nasa loob na tayo ng simbahan. Wag nang manigarilyo. Itapon mo na yung sigarilyo mo, daddy. Kasi papasok na tayo ng simbahan.
Kaya ang kaisipan po ng iba, doon sa loob ng simbahan, nandoon lamang ang tunay na magandang karanasan sa Diyos, nandoon ang espiritualidad. At ito po ay isang pagkakari. Nagkakaroon po ng tinatawag na special place para sa Diyos. Meron pong banal at merong sekular. Na dapat po ay hindi, sapagkat lahat ay pag-aari ng Diyos. Pangalawa, kung meron pong banal na lugar, meron ding banal na oras na ginagawa po yung iba. Parang sa oras na ito, ako ay sasamba sa Diyos, mananalangin, aawit. At pagkatapos po noon, parang naiiwan na ang Diyos sa ganoon pong karanasan. Pero alam po nyo, kahit sa ating praying day of prayer and fasting, kapag Wednesday, kahapon, ginawa po natin. Kahit tayo nasaan, pwede tayong manalangin. Ang Diyos ay nakikinig. Kasama natin siya. Hindi siya nang iiwan. At ang oras ay ng pananalangin tayo naglilingkod sa Panginoon. Pero eto po, next slide. Pwede rin tayong maglingkod sa Panginoon kung tayo mabuting kaibigan na dinadala natin ang salita ng Diyos sa mga nagugulumihanan, sa mga may karamdaman. Kapag tayo gumagawa ng kabutihan ayon sa salita ng ating Panginoon, namumuhay tayo na may pag-ibig, pinapangunahan tayo ng Espiritu, hindi nalilimitahan sa isang partikular na lugar o partikular na oras. Ganon din naman, kinakailangan nating maunawaan, wala din pong basta-basta na mga espesyal na tao. Kasi iniisip mo natin, dapat merong pastor. Si pastor o yung pari o yung ministro ang maglumilikha ng kaibahan. Hindi po. Paminsan masyado nating inilalagay sa pedestal yun pong mga namumuno. Dapat nating igalang, kilalanin ng namumuno. Pero ang tunay na mahalaga ay ang presensya ng Diyos. Next slide po. Makikita po natin, kahit mga ordinaryong tao, pinapangunahan ng Panginoon. Yon ang siyang pinakamahalaga. Meron po kasi masyadong nailalagay ang mga lingkod ng Diyos sa pedestal. Kaya yung mga pastor, pagalingan din. Saan graduate na seminaryo? Meron ba siyang radio ministry? Meron ba siyang TV ministry? Meron ba siyang doctorate degree? Pero alam po ninyo, ang mahalaga po lamang nga ito, mga ordinaryong tao na pinapangunahan ng Espiritu ng Diyos. Kaya po, ang sangkatauhan hanggang ngayon ay nagtatago pa rin sa Diyos. Meron pong ginagawang mga bagay na pangrelihiyon, pero ang kanila pong laman ay nangunguna pa rin sa kanila pong pagkatao. At ito po ang dapat na kitlin, ang dapat po na makita ay ang Espiritu ng ating Panginoon. Tingnan natin yung huling mga slides. Sabi po, ang pundasyon ng pagkakasundo at ng espiritual na kapangyarihan ay ang pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo. Sige po, yung next slide pa. Andun tayo sa patapos. Ang pundasyon ng pagkakasundo at ng espiritual na kapangyarihan. Papaano masasabi na ang isang tao ay tunay na espiritual, na siya'y pinapangunahan ng Diyos? Ito po, pagtubos ni Kristo. We must be saved. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Si Jesus ang gumawa nito para sa atin. Hindi kaya ng laman at hindi po ito kaya ng tao, pero ito po ay sa kapangyarihan ng Diyos, ang banal na Espiritu, at Diyos ang gumagawa nito. Sabi sa Efeso chapter 2 verse 13, ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Nakamtan po natin hindi sa gawang laman, nakamtan po natin dahil sa kapangyarihan ng Diyos, sa pag-ibig ni Jesus, sa pagkilos ng banal na Espiritu. At alam po ninyo, hindi natatapos doon. Sinasamahan tayo ng Espiritu hanggang ngayon. Simula nang tayo ay magkaroon ng kaugnayan sa Panginoong Jesucristo, sino mang na kay Kristo ay isang bagong nilalang. Sa Efeso, Kabanatang 4, talatang 30, ganito ang ating matutunghayan. Huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos,
na sa pamamagitan niya'y tinatakan kayo para sa araw ng pagtutubos. Meron po tayong tatak, meron po tayong selyo, at iyon ay ang banal na spirito. Kaya po ang ating pamumuhay ay espiritual. Tayo po ay hindi nananatiling bansot o maliit sa atin pong kalalagayang espiritual. Lumalago, lumalalim ang ating pag-ibig sa Diyos at ang ating paglilingkod dahil sa espiritong makapangyarihang sumasa atin. Sabi po, unang Korinto, kabanatang 6, talatang 11 hanggang 20, ganito yung ating matutunghayan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang buhay po na ito, kung tunay na nakay Kristo, nakaisa ang nag-iisang tagapagligtas, nakalaan upang ang Diyos ay bigyan natin ng lugod. Gagamitin natin upang ang Diyos ay maparangalan. Nais ko magtapos sa sinabi ni John Owen. Sabi po ni John Owen ang ganito, all men can be divided into two groups. Dalawa po ang grupo ng tao. They are either regenerate or unregenerate. Sila'y naligtas o hindi mga ligtas. All men are born unregenerate. Hindi po tayo ligtas lahat nung tayo ipanganak. Meron pong kadilimang bumabalot sa atin. Subalit, napakabuti ng Diyos. Sa kilos ng Diyos, by an almighty work of the Spirit, God shines into men's hearts and creates light in them. Dahil sa habag ng Diyos sa kanyang pagkilos, niliwanagan po tayo, naligtas tayo sa pamamagitan ng Espiritu, inilayo tayo sa kadiliman, at kahit ngayon, opo, mga minamahal na kaibigan, maaaring makapanagumpay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At ito po ang ating dalangin para sa bawat isa. Awitin po natin ang ating responso. O aking Ama, sa bawat pagsamba, hangad ko ay luwalhatiin ka. Ang presensya mo'y aking nadarama, nagniningas ang iyong pagsinta. O aking Ama, ako ay luluhod sa bawat pagsamba. Ikaw ay malubog, puso't kaluluwa. Pagpupurihan ka sa pagsambay, itataas kita. Tayo pa'y manalangin. Itinataas ka namin, Panginoon. Kayo po ang aming amang makapangyarihan sa lahat. Wala pong katulad. Hindi po kami maaaring manangan sa aming mga laman, sa aming sariling kakayahan, sa aming sariling karunungan at magagawa. Wala po itong mararating. Hindi kami kailanman makakalaya sa kadiliman at sa karumihan. Panginoon, ang aming pinakananais ay ang iyong spiritong makapangyarihan at walang katulad. Ito rin po, Panginoon, ang nagkaloob sa amin ng buhay na walang hanggan. Panginoon, tulungan niyo rin po kami ngayon na mga nakipag-isa sa aming Panginoong Jesus na mabuhay po sa ilalim ng pangunguna ng banal na Espiritu. Doon mayroong katagumpayan. Doon may kapayapaan. Ano man ang aming pinagdaraanan, hindi po ninyo kami iniiwan at nandoon po ang aming katatagan bilang iyong mga anak. Maraming salamat po. Hiling namin ang iyong patuloy na pagkilos sa aming po mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Amen.
Purihin po ang Panginoon sa mga katotohanan ng kanyang mga salita na narinig natin sa gabi nito. Salamat po sa bawat isa. At sa mga nagnanais po na magpasalamat, pwede po kayong mag-unmute or mag-type po sa ating chat box. Click niyo po ang raise hand button. Yan. Meron po tayo uling breakout session para po sa lahat. Salamat po sa mga kapatid natin na nag-join dito po sa ating Google Meet at tumutok po sa ating mga kapatid na tumutok po sa atin sa FB Live. Yan. Wala na po, tayo po ay mag-picture taking. Open po tayo nating cam. Okay po, bibilang po ako ng 3. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Thank you po. See you po sa breakout sessions. Okay, God bless po. Salamat po. God God bless bless. po sa inyo lahat. Thank you po. Ma'am Cass. Bye.